Para po sa ating maikling pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, bago tayo dumako sa ating pong communion or Lord's Supper, nais ko pong anyayahan kayo na basahin natin ang Galatians chapter 6 and verse 14. Galatians 6:14, basahin ko po sa Tagalog. Galatians 6:14. Subalit, huwag nawang mangyari sa akin ang magmalaki maliban sa krus ng ating Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan nito, ang sanlibutan ay ipinako sa krus para sa akin at ako'y sa sanlibutan. Ito po ang salita ng Panginoon. Now, there is something curious about boasting. Diba? Sa aking palagay, wala sa ating sino man dito na gustong makasama ang isang mayabang. Meron ba? Yung bang parang siyang bida, siyang laging magaling, siyang laging mahusay, siyang laging merong ikikwento na maganda, at para bang ikay wala. Huh? So, but despite of the fact that nobody likes a braggart or nobody likes a boastful person, everybody brags anyway. Lahat man tayo nagyayabang. Lahat nagmamalaki. Diba? People boast about anything and everything. Nagmamalaki, pinagmamalaki ang kanyang mga anak, pinagmamalaki ang kanyang mga apo, no? Pinagmamalaki marahil na maaring siya ay may maraming checking account, no? O iba, pinagmamalaki ang kanyang waistline. Meron ba nagmamalaki sa kanya ng waistline dito? No? O sa mga lalaki, ang kanyang six pocket abs. O yung iba siguro nagmamalaki dahil napakadami niya ng likes and followers sa Facebook o sa YouTube. Marami na nag-subscribe sa kanyang YouTube account. O yung iba naman ay sa kanyang mga travel plans, sa kanilang kultura, o sa kanyang basketball skill or football skill, sa kanyang mga accomplishment. Mayroong iba, pinagmamalaki nila maging yung kanilang pagkakamali. May mga tao na nagyayabang o nagmamalaki maging sa kanilang indiscretion. Merong ganyan. Meron akong nabasa na isang article na isinulat ni Chuck Sackett. Doon sa article na yon ay ipinagmamalaki rito ang isang klase ng automobile na sabi, the most impressive safety automobile that we have right now. I don't know kung kailan ba ito naisulat. Matagal-tagal na yata. Sabi, doon sa article ganito, a luxury automobile glides across the pavement in the rain. No, kaya niyang mag-glide lang sa pavement in the rain. Its passengers are sheltered, comfortable inside by the car's durability and strength. And there is a soothing voice states simply, meron daw boses daw doon sa loob ng, no? Na isang, tawag niya, parang very soothing na voice doon sa loob ng sasakyan na nagsasabi, this car will save your soul. No, hindi. No? Now, si Apostol Pablo ay hindi kailanman nagmalaki sa anumang bagay na meron siya. O, wala rin naman siyang automobile o anumang bagay. May sinabi pa nga siya rito, di ba, sa binasa natin, may I never boast. Yan ang sabi niya, di ba? Subalit wag nawang mangyaring sa akin ang magmalaki. No? Sa ibang translation ay, far be it from me to make a boast. Or literally mean, God forbid that I should ever boast. Now, since si Pablo ay isang Old Testament scholar, so kung mayroong mga Old Testament scholar na kilala tayo ngayon, siguro walang kapantay yan kay Apostle Paul. Alam niya ang kanyang Old Testament, alam niya ang kanyang Bible, alam din niya na sa lumang tipan pa lamang ang pagmamalaki ay isang bagay na hindi dapat ginagawa ng isang tao o ng isang mananampalataya. Halimbawa, Jeremiah 9 verse 23, let not the wise man
let not the wise man boast of his wisdom, or the strong man boast of his strength, or the rich man boast of his riches. Yan, malinaw yan, di ba? Wala daw tayong dapat ipagmalaki. Walang sino man dapat nagyayabang ng kanyang karunungan, ng kanyang brain power, ng kanyang muscle power, or ng kanyang buying power. No? Wala tayong dapat ipagmalaki. Anong dapat nating ipagmalaki? Wala. Nothing at all. No? Si Haring Solomon, isang matalinong tao, pero meron siyang sinabi, maging doon sa mga taong maaaring kapuri-puri, no? Kahanga-hanga. Ano sinabi ni Haring Solomon? Proverbs 27 verse 2. Let another praise you, and not your own mouth. A stranger, and not your own lips. So kung merong isang magsasabi ng maganda sa'yo, hindi ikaw. No, hindi ikaw magsasabi, ang galing ko, ano? Husay ko talaga. No. Na? Kundi, hayaan mo ang iba magsabi niyan. No? So in other words, let someone else blow horn for you. Pero alam niyo ba, ang pinakamasahol na klase ng pagyayabang o pagmamalaki ay sa usaping pangrelihiyon. Sa usaping may kinalaman sa spiritual. Yan ang eksaktong binigyang pansin dito ni Pablo sa kanyang sulat. Bakit? Sapagkat yung mga unang mga Kristiyano, no, karamihan ay mga Hudyo. Karamihan ay by birth, they were Jews. So, alam mo, mga Hudyo, kung meron silang isang bagay na maaring ipagmalaki na wala sa ibang lahi, ay yung ano, sila ay circumcised. Sila ay tuli, no? Siguro sa atin ngayon, parang iba na yung connotation ng tinutuli. Nung araw, pag tuli ka, merong connotation, spiritual connotation yan. May religious connotation yan. Sa atin, wala, di ba? Parang kultura na lang natin mga Pilipino na ang mga lalaki nagpapa-circumcise. Kasi sa ibang mga European countries, hindi naging practice yan. O yung iba naman ay tinatawag nating hygiene, no? May kinalaman daw yun sa kalinisan. Pero noon, ang nagpapatuli noon, may kinalaman yan sa parang religious rite yan. Isang klase ng bagay na ginagawa para itaas ang antas ng iyong parang religious rite o spirituality. So, yun ang meron noon. Circumcision was the Old Testament sign of belonging to God's people. So, kung ikaw ay mapapabilang sa bayan ng Diyos, sa covenant people of God, dapat ma-circumcise. Kaya ang mga bata, sinicircumcise sila noon para mapabilang sila sa covenant Jewish community. No? So, some early Christian thought na yung circumcision still was a requirement pagdating sa kaligtasan. So, may mga grupo noon na kung tawagin ay Judaizers, ganong klase ang konsepto nila na kung ikaw magiging tagasunod ni Kristo, magiging follower ni Christ, isa sa dapat mo rin gawin, magpa-circumcise ka o magpatuli ka. At ang isang nangyayari dito sa mga Judaizers, they are trying to convince the Gentiles, no, to come to Christ and then be circumcised. O, manampalataya kayo kay Kristo. Pagkatapos, isi-circumcise sila, pipersuade nila na i-circumcise sila. No? At yun ang ginagawa ng ibang mga Hudyo nung araw. Actually, yung circumcision para sa mga Hudyo. Pero kung gusto ng isang hentil na maging mapabilang sa community, magpapa-circumcise siya. Siyempre, mahirap yun sa mga mas matatanda na, di ba? Sinicircumcise yung mga matatanda na. Pero sige, gusto mo mapabilang sa covenant people o sa Jewish community, you have to undergo circumcision. Pero alam nyo, ang nangyayari, ito ay nagiging daan ng pagmamalaki ng mga Hudyo kapag meron silang nahikayat na mga hentil na nagpatuli. Tingnan yung sinabi ni Paul dito sa verse 13b ng Galatians, no? Sabi, but they desire to have you circumcised that they may boast about your flesh. So parang ganyan yan eh. Parang ang nangyayari, kapag marami akong nahikayat na mga hentil at nagpa-circumcise sila,
eh di mas marami akong ipagyayabang na mga naakay ko, ika nga, sa harapan ng Panginoong Diyos. So, nagiging parang holier than thou sila. So, religious people today, of course, do not brag about their circumcision. Wala naman sigurong, mayroon bang mga religious group ngayon na nagbabrag sa circumcision? Wala naman, ano? Meron. Siyempre, hindi religion. Sasabihin nung, uy, tuli na ako. Uy, nagpatuli ka na. Ay, galing naman. Lalaki ka na. No, parang ganyan. Walang kinalaman sa religious practice. Parang ganyan. Pero, noon, iba talaga yon. Talagang may kinalaman yan doon sa religious practice. Pero, kung ating ilalagay sa konteksto natin ngayon, marami pa ring mga tendencies tayo bilang mga Christian, napabilang sa isang Christian church na katulad ng Sovereign Grace Christian Church, na maaaring mag-cause ng ating boasting, ng ating pagmamalaki. Halimbawa, church attendance. Oy, maraming dumadalo sa church namin. Oy, maganda yung aming building. Oy, yung style ng worship namin, kita nyo naman, maayos, maganda, at maganda yung sound system namin, yung music namin, di ba? O pwede siguro, alam nyo, malaki ang aking ministerial network. Marami kaming outreaches, something like that. At marami kaming ka-network ng mga ibang mga churches at paiilalim sa pamamahala ng aming mga programa. So parang ganyan, isang klase rin ng pagmamalaki. Pero si Pablo, hindi niya ginawa yun. Kahit pwede siyang magmalaki. In fact, si Paul sa Philippians chapter 3 verses 5 to 6, marami siyang pwede ipagmalaki. Di ba? Sabi, ako ay Hebrew of Hebrews, ako ay galing sa lahi ni Benjamin. Di ba? Marami siyang pwedeng ipagmalaki. Siya yung Saul of Tarsus. Pero nung nakilala niya si Kristo, na-realize niya na wala palang dapat ipagyabang. Wala palang dapat ipagmalaki ang isang tao. Wala siyang pwedeng sabihin, wow, tinan mo ako, walang ganon. Wala akong accomplishment na maipagmamalaki sa harapan ng Diyos. Sabi niya sa Philippians 3 verse 8, lahat ng mga bagay na nagawa niya, ang tingin niya ngayon ay basura lamang. No? Basura lahat ng ito. Kaya sabi niya, wag nawang mangyari na ako ay magmalaki maliban lamang sa nangyari doon sa krus. Kita niyo? Wag nawang mangyari na ako'y magmalaki maliban lamang doon sa nangyari. Yung isang bagay na ipinagmamalaki, hindi niya ginawa. Kundi may gumawa doon sa nangyari doon sa krus. Bakit ipinagmamalaki ito? It is because at the cross, Christ has accomplished ang isang hindi mapapantayang pagpapala para sa mga taong nanampalataya sa Kanya. Yan ang mensahe na gusto kong bigyang pansin natin ngayong hapong ito. What Christ accomplished on the cross must be the source of our greatest joy and passion in life. Let me underscore. What Christ has accomplished on the cross must be the source of our greatest joy and passion in life. I have two headings. First, the surprising recipient of this boast. And then, number 2, the suitable reasons for this boast. Now, the surprising recipient of this boast. Bakit? Ba't natin masasabing surprising? Yung recipient ng kanyang bakit nakaka-surprise na ang pinagmamalaki ko yung nangyari sa cross? Bakit nakaka-surprise yon? Kasi unang-una, yung cross ay isang offense. So, cross is like an offense. Ito ay isang disgusting. So, cross as offense. Disgusting itong cross nung unang panahon. No? Kaya, pwede nating sabihin, very surprising na si Paul ay merong, ang recipient ng kanyang boast ay yung cross. Because, during those days, when they talk of the cross, alam mo, very offensive yan. In fact, sabi diyon sa unang mga bahagi ng sulat, sinabi sa mga Romans, ang cross daw ay isang offense, at doon sa mga Hudyo, ang cross daw ay isang curse. So the Roman citizens during those days will regard the cross as object of what? Shame, disgrace,
and even disgust. Naalala ko, nung nag-aaral ako sa isang Bible Institute noon, bago pa ako pumasok sa Phoebias, meron kaming kaklase na German na babae. So, syempre, German, So, minsan, napag-uusapan namin si Hitler. Tapos sabi niya, alam mo ba, ewan ko kung totoo yan, pero sinabi niya, alam mo ba sa amin, hindi nga namin halos binabanggit si Hitler. Kasi, very disgusting. Nakakahiya ang nangyari. Malaking kahihiyan ang ginawa niya. Hindi lang sa bansang ito, kundi sa buong mundo. Kaya, parang, they don't even mention the name Hitler. Because very disgusting, very shameful, very disgraceful. So, para rin sa mga Romans daw, nung unang panahon, parang isang impolite na attitude kapag binanggit mo yung salitang cross. Kasi hindi maganda yung larawan. Doon sa cross, pinapatay ang mga kriminal. Doon sa cross ay pinahihirapan ng isang salarin. So, minsan daw gumagamit sila ng mga euphemism. Instead of saying cross, 'di ba? Parang tayo may mga euphemism tayo, 'di ba? Imbis na sabihin mong bangkay, alam mo yung bangkay ni 'di ba? Sasabihin mo yung labi. Di ba? Yan ang euphemism. Halimbawa, mayroong namatay sa kapatiran. Saan ba nakaburol ang bangkay? Parang pangit pakinggan, Sasabihin natin, saan nakaburol ang labi ni brother or ni sister? So, yung cross, ang gagawin nila, papalitan daw nila ng unlucky tree. Ayan. So, nabasa ko lang naman ito, Yung euphemism daw yan, sa Latin ay ganito, arbori infelici suspendito. Pag ginamit, kahit na daw yung isang tao na pinako sa cross, ang gagamitin nila, he was arbori infelici suspendito. He was hung on the unlucky tree. Hindi cross. Unlucky tree. Because hindi maganda pakinggan. So, kaya very shocking. Why did the cross became the recipient of his boast? Very shocking, very surprising, since the cross is a symbol of offense, during those days. But for Paul, cross is not an offense, but cross is an obsession. Cross as obsession. Far being reluctant, however, Paul was eager to boast about the cross. John Stott, in his book, explains, in his commentary in the book of Galatians, that which the average Roman citizens regarded as an object of shame, disgrace, and even disgust, for Paul, it is his pride, boasting, obsession, and glory. Indeed, brethren, the English word boast is not a sufficient word to express the Greek equivalent. Meron siyang Greek equivalent na hindi ko nababanggitin yung Greek equivalent. Nandito sa note ko, Hindi naman mahalaga pa yung banggitin pa. Yung Greek word, yung Greek equivalent ng yung English equivalent ng Greek word, hindi sapat yung salitang boast. Mas malalim pa doon. Ang sabi ni John Stott, yung ginamit na salita sa wikang Griego, pwede daw pagsamasamahin yung salitang to boast in, to glory in, to trust in, to rejoice in, to revel in, to live for. So, ibig sabihin, this is my glory. That cross, that fills my horizon, that engrosses my attention, that absorbs my time and energy, the cross of the Lord Jesus Christ. Our glory is on the cross. What Christ has done on the cross.
is my greatest glory and obsession. Yun ang sinasabi rito ni Apostle Paul. So, that's number one, the surprising recipient. But let's go to number two, the suitable reasons of this boast. Bakit kinakailangan niyang magmalaki doon sa nangyari sa krus? Unang-una, dahil doon sa krus, ang kapangyarihan ng kasalanan ay pinatay. The death of sin. No? The death of sin. Yun ang sinabi rito, di ba? May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me and I to the world. Now, yung salitang world, o sanlibutan, ang ginamit ay sanlibutan, sa wikang Tagalog, ay nagre-represent ito ng world without God. Isang mundo na walang Diyos. Isang mundo na full of vanity. Isang mundo na kumakatawan sa tyranny of sin over humanity. Lahat tayo ay naging alipin ng kasalanan. Hindi lang tayo ipinanganak na makasalanan, tayo ay nagpapatuloy sa kasalanan at tayo ay alipin ng kasalanan. Di ba? Yun ang inamin ni Pablo sa kanyang sarili. He was in bondage of sin. He was enslaved to the world. Lahat ng kasamaan na mayroon dito, mayroong epekto sa pagkatao natin. Ang pagkapako ni Kristo doon sa krus ang siyang mortal blow to sin's worldly power. Ano ba ang kapangyarihan ng mundong ito? Ang kapangyarihan ng mundong ito ay nandoon sa kasalanan. No? At yung nangyari sa krus ang siyang mortal blow doon sa kapangyarihan ng kasalanan na yan. At least it is as if na naipako doon sa krus ni Jesus yung mundo ng kasalanan. Yung sinasabi sa Colossians 2:13-15, it was as if sin was nailed to the cross with Jesus. He died on the cross not only to atone us for sin, but ultimately to bring it to an end. Ultimately, namatay si Kristo sa krus, ultimately, para tapusin ang kasalanan. Doon sa krus, nilabanan niya ang kasalanan, pinagtagumpayan niya ang kasalanan, inalis niya ang sumpa ng kasalanan sa mga taong mananampalataya sa Kanya, and ultimately sa mundong ito, sa huling panahon, tatapusin niya ang kasalanan. Meron tayong dahilan para tumingin sa krus at ipagmalaki yung ginawa ni Kristo doon sa krus. Hindi ba? Sapagkat doon sa krus nangyari ang pinakadakilang bagay at pinakadakilang tagumpay ng isang labanan. At dahil doon sa krus, meron tayong ngayong lakas at kapangyarihan na lumaban sa kasalanan. Isang araw, muling babalik si Kristo at tatapusin niya at aalisin niya hindi lamang ang sumpa ng kasalanan, hindi lamang ang kapangyarihan ng kasalanan, kundi ang presensya ng kasalanan sa mundong ito. At ang mundong ito ay gagawin niyang bagong langit at bagong lupa. Isang lugar na wala ng kasalanan, isang mundo na wala ng karumihan, kundi puno ng katuwiran. Kaya mayroong dahilan si Pablo para ipagmalaki ang nangyari doon sa krus. Pangalawa, not only the death of sin, but the demonstrations of God's love. It shows the love of God the Father who gave up His only Son as a sacrifice to save His people. Romans 5 verse 8. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Nung tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Therefore, to glory in the cross is to glory in God's love. Di ba? Dinanggit ko na kanina. Ano ba yung, saan ba pinakita ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig? Hindi doon sa binibigyan kanya ng lakas, iniingatan ka sa pang-araw-araw mong buhay. No? Hindi mo pwedeng sabihin, ang pinakadakilang pag-ibig sa akin, niligtas ako, hindi ako nakasakay doon sa eroplano na yon, bumagsak. No? Hindi. Ultimately, mamamatay rin naman tayo, no?
Ultimately, darating din talaga yung time na matatapos tayo sa mundong ito sa iba't ibang paraan na lang eh. Kaya wag mong sabihin na ang pag-ibig ng Diyos ay doon sa provisions niya lang sa'yo, doon sa lakas na meron ka. Di, wala roon ang ultimate and pinakadakilang pagpapahayag ng pag-ibig niya. Ang pinakadakilang pagpapahayag ay nung namatay si Kristo doon sa krus. Yun ang dakilang pagpapahayag ng pag-ibig ng Ama. No? Wala nang iba. Kaya alam niyo, ang pag-ibig ng Ama isang bagay na medyo kakaiba. Sa mas pangkaraniwang karanasan, iba ang pag-ibig ng Ama sa pag-ibig ng nanay. Kasi madalas yung nanay, parang natural na yung pag-ibig niya sa kanyang anak di ba? Pero kapag ang isang ama ay nagpahayag ng kanyang pag-ibig sa kanyang anak, medyo iba ang dating. Di ba? Kasi normal na yung nanay, tanggap mo na yan No? Tanggap mo na. No? Hindi ko sasabihin sa live stream kung sino yung nagsasabi ng tama yan, ha? Baka marinig ng asawa niya. Pero totoo, di ba? Ang nanay, parang normal Parang kasi syempre, siya yung nag-aalaga, siya yung mula pa nung pagkabata, pinapadede niya, siya yung nagigising sa umaga, pagka umiiyak. Pansinin niyo ba? Ito pangkaraniwang karanasan. Pagka hating gabi at umiyak yung bata, sino yung tumatayo? Ha? Nanay, tama. Normal na yun normal na yun. Pag tumayo yung tatay, medyo, iba yan. Di ba? Diba? Ang ibig ko sabihin, there is somewhat, ano bang tawag yan? Kakaiba. There is somewhat uniqueness when a father expresses his love to his children, no? Than the mother. Kasi yung mother, para bang feeling ng mga anak, parang normal na yon. Ang nanay talaga nagmamahal, di ba? Nagke-care, no? Di ba? Nga minsan, pagka namamalo, no? Yung mga tatay, papaluin, sinasalag ng nanay no? Tama na. Oo. Bakit? Parang, now, kaya ako binanggit yan, meron pong isang nabasa akong kwento patungkol doon sa isang tatay na naglagay siya ng simpleng note doon sa lunchbox ng kanyang anak. Doon sa lunchbox ng kanyang anak, nilagay niya, "Hope you have a nice day at school. See you when I get home. Love, Dad." Yun ang nakalagay. Pero, umuwi na pumasok yung bata, pagbalik niya, hindi niya nabasa yon. Yung note na yon kasi parang naka-seal siya. So napansin ng nanay, teka, mayroong naka-seal dito. Nabasa mo ba to? Hindi po. So, tingnan mo, binasa niya, nabasa niya, umiyak siya. Iyak siya ng iyak. Bakit? Bakit ka umiiyak? Sabi niya, hindi ko alam na mahal pala ako ni Daddy. No, kasi minsan hindi nag-i-express ng pag-ibig yung tatay, parang hindi gaano. Kaya ang punto ko, medyo kakaiba pagka ang father nag-express ng kanyang pag-ibig. Narito yung expression ng pag-ibig ng Ama sa atin. No? Narito yung expression ng kanyang pag-ibig. The cross of Christ shows the children of God how deeply they are loved by their Father in heaven. So boasting about the cross is a way of saying, see, my heavenly Daddy loves me. Right? See, my heavenly Daddy loves me. So, yun lang gusto kong i-share sa inyo bago tayo magkaroon ng Lord's Supper ngayon. Si Pablo, wala siyang pwedeng ipagmalaki. Wala siyang pwedeng ipagmalaki maging sa mga bagay na tinanggap. Nakatingin lang siya doon sa krus. Yun lang ang pinagmamalaki niya. Dahil doon sa krus, natapos ang malaki niyang problema. Dahil doon sa krus, naramdaman niya ang dakilang pag-ibig ng Ama. Ganon din sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Bago tayo tumanggap ng banal na hapunan natin ngayon, gusto sanang ipaalala sa bawat isa sa atin na ginagawa natin ang lahat ng ito, hindi lang para in-nourish yung ating soul,
no? Para palakasin ang ating pananampalataya, para patatagin tayo sa ating buhay Kristiyano, para lalo nating ma-appreciate yung ginawa ng ating Ama. Ibinigay niya ang kanyang anak para ipahayag niya ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Now, incidentally, sa ating pagtatapos, ang pagmamalaki doon sa nangyari sa krus ay hindi isang exclusive boast. Hindi siya exclusive boast. Ang ibig ko sabihin, kasi minsan nagyayabang ka dahil ikaw lang meron nun. Di ba? Tama ba yun? May mga pinagyayabang tayo kasi ikaw lang meron nun eh. Wala naman ng iba nun. No? So, pwede mong ipagyabang. Pero, ito yung isang bagay na ipagmamalaki, no? Pinagtutuunan ng iyong pagmamalaki, pero hindi lang para sa'yo. Ito ay isang bagay na pwedeng ay ino-offer mo sa iba para ipagmalaki rin nila. No? Yun ang isang kagandahan dito eh. Kasi sabi ko nga, usually, what makes boasting so unpleasant is that the boaster has something to boast about you don't have. But this boast of the cross is not intended to keep people outside. Ang sinasabi ni Paul, anyone may come to the cross. Anybody can come to the cross. So, inaanyayahan ang sino man na lumapit kay Kristo na namatay sa krus. Inaanyayahan ang sinuman na magsuko ng kanilang buhay kay Kristo na namatay doon sa krus. Inaanyayahan ang sinuman na tumanggap ng kapatawaran ng kasalanan niya kung siya'y magsisisi ng kanyang kasalanan sa harapan ni Kristo na namatay doon sa krus. At inaanyayahan ang sinuman na tumanggap ng buhay na walang hanggan kung siya'y mananampalataya kay Kristo na namatay doon sa krus. Boasting in His cross is open to anyone who will receive Him. Let us pray. Marami pong salamat, Panginoong Diyos, sa mga salita mong ito na napagbulay-bulayan namin ngayon pong hapong ito. Nawa, patuloy naming ma-appreciate ang katotohanan na kami po ay niligtas ninyo, binigyan ninyo ng pagpapalang walang kapantay, ipinakita ninyo sa amin ang kahalagahan ng ginawa ni Kristo doon sa krus. Nakita namin na kung wala ang krus, wala kaming pag-asa. Kung walang namatay doon sa krus para sa kasalanan ng kanyang bayan, lahat kami ay mapapahamak patungo sa impyernong walang hanggan. Salamat sa iyong kabutihan. Pinakita mo ang iyong pag-ibig. Ipinadama mo ang iyong malasakit, ang iyong malalim na pagmamahal nang ibinigay ninyo ang inyong anak na si Jesus upang ibigay ang kanyang buhay doon sa krus, upang tanggapin ni Kristo ang parusa na hindi dapat para sa kanya, na dapat sana'y para sa amin, upang tanggapin ni Kristo ang puot ninyo na dapat sana'y para sa amin, upang siya magsilbing kahalili. Salamat sa iyo, aming Panginoong Diyos, sa biyayang ito. Ipinaunawa mo sa amin ang mga bagay na hindi nauunawaan ng mas nakararami. Hindi ito dahil mas matalino kami, kundi dahil binigyan nyo kami ng liwanag galing sa banal na Espiritu. Salamat sa iyong biyaya, sa iyong pagpapala. Ito nawa ay patuloy na magdala sa amin sa kapakumbabaan, sa hangarin na ikaw ay luwalhatiin, purihin, sambahin, paglingkuran habang mayroon pa kaming lakas at habang kaya pa namin itong gawin. Sa amin pong Lord's Supper ngayon, i-bless niyo po ito at ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.